Nagsalita na si Save Lucero tungkol sa 2 taong kontratang pinirmahan nito sa grupo ng Magnolia Hotshots ni Coach L.A. Tenorio. Inilabas naman ni Von Pesumal ang isang rason bakit hindi siya makakuha ng malaking minuto habang nasa koponan ng Barangay Ginebra, at ang SBP naglabas ng pahayag tungkol sa umunoy kalituhan sa posibleng pagsama ng mga naturalized player ng Gilas Pilipinas sa SEA Games para depensahan ng titulo. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos pumirma ng 2 taong kontrata sa Magnolia na pinamumunuan ni Coach L.A. Tenorio, tuluyan ang binasag ni Save Lucero ang pananahimik tungkol sa issue. Ayon sa kanya ng ma-interview ng media, masaya umano siya at wala na rin umano siyang mahihiling pa. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Save Lucero sa report ni Ruben Tirado sa Spain. May ilang bagay na gusto ng management at may ilang bagay din na gusto ko. Maganda yung naging pag-uusap namin. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanila sa tiwala at paniniwala nila sa akin. Wala na akong mahihiling pa. Isang biyaya yan. Kaya pasasalamat muli sa management sa pagbibigay daan para mangyari ang lahat ng ito. At sa mga coaches at players na naniwala at sumuporta sa sistema at sa kung anong gusto naming buuin dito. Alam niyo mga playoffs, bukod sa pahayag niya na yan, sinabi din niya na maaaring wala umano silang loaded ng talent na katulad ng Barangay Ginebra at SMB, pero sa tingin naman niya, sapat na yung talent na meron sila. At para sa kanya, kailangan lang nilang pagsamasamahin ang kanilang talent para makabuo na isang magandang season dito sa PBA. So, ibig sabihin nito mga playoffs, desidido ang grupo ni Coach LA na basagin talaga ang anumang bansag sa kanila ng netizen. Ang intro voice, magaling sa simula pero bagsak sa dulo. Siyempre, isa lang yan sa mga gagawin nila, pero ang pinaka-main purpose nila is makatawid talaga sa kampyonato. Lahat naman yun ang hangad eh. Lahat ng team gusto nila makaakyat sa championship round. Unfortunately, 2 lang ang makakarating sa tuktok na yan. At base sa pahayag ng grupo ni Coach LA at ni Save Lucero, magtatangka sila ngayong Philippine Cup, ngayong 50th season ng PBA. Ang problema, bago ang coach. Siyempre, bago ang approach, di ba? Bago ang sistemang gagamitin. At kakailanganin nilang sanayin ang kanilang sarili sa sistema na yon. Hindi madali. Yun yung nakikita natin dito. Pero sabi nga nila, bilog naman yung bola, di ba? Malay natin. Base rin kasi sa mga pahayag Coach sa LA, gagawin nila ang lahat para maging competitive ang Magnolia. At dahil dyan, kaabang-abang ang magiging journey nila ngayon, di ba? Makikita natin kung ano kayang ibigay ng grupo sa ilalim ng pamamahala ni Coach L.A. Tenorio. Samantala, tuluyan na ring inamin ni Von Pesumal na mahirap mapabilang sa koponan ng Barangay Ginebra. Sa interview ng media na lumabas sa Spin.ph, binanggit nito ang rason bakit hindi siya nakakakuha ng playing time na kailangan ng isang player. Matatandaang hindi na ito na-renew ng Ginebra matapos ang kanyang kontrata, dahilan para kuhanin niya ang alok ng Northport. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Von Pesumal sa report ni Ruben Tirado sa Spain. Nagpapasalamat ako sa mga coach sa tiwala nila. Sa tingin ko, sa puntong ito ng karir ko, gusto ko pa rin patunayan na kaya ko pang maglaro. Siyempre, mahirap mapasama sa mga malalakas na team gaya ng Ginebra, pati na rin sa SMB. Bawat taon may mga bagong players na dumarating. Kaya lalong nagiging mahirap makakuha ng playing time. Pero ngayon, ang team na to nagsisikap na makapasok sa playoffs, siguro makakatulong ako dyan. Kahit sa leadership at bilang isang veterano. Sana sa loob ng court makatulong din ako sa kanila. Isoko natin siguro itong mga playoffs. Actually, nagpapasalamat naman siya sa RSA Group. Imagine, tumagal siya doon ng 2017 hanggang 2022 sa SMB. Tapos, 2022 hanggang 2025 dito sa Barangay Ginebra. Ibig sabihin, hindi naman siya pinabayaan talaga ng SMB. At in fairness din kay Von Pesumal, wala siyang sinasabing gano'n. Nagpapasalamat pa nga siya, di ba? Pero tama yung sinabi niya na mahirap makakuha ng minuto sa Barangay Ginebra. Bawat taon may superstar na pumapasok, may bagong mukha. So ang nangyayari, eager si Coach Tim Cone na subukan ng bago, katulad ni Arja Barrientos, Troy Rosario at Stephen Holt. Ilan lang yan ha? Hindi lang sila, marami pa, pero ganun talaga yung nangyayari doon. Na ibibigay sa mga bago ang mas malalaking playing time. Bukod dyan, hindi rin fit ang ibang players sa sistema ni Coach Tim Cone. Gumagamit lang kasi siya ng 8 to 9 players. Kaya yung iba, hindi talaga nabibigyan ng playing time. Yun yung nakikita nating rason. Pero katulad ng nabanggit natin, nagpapasalamat pa rin si Pesumal sa Ginebra, maging sa SMB. Sa kaso ng SMB, mga ka-playoffs, ganun din eh. May mga dumarating din na bago, kaya parang ang hirap-hirap makipagkumpetensya sa minuto na ibibigay ng coach. Pero ngayon, nasa bagong team na siya at tingin niya, magagamit siya ng gusto dito. Hindi na rin siya bumabata, di ba? Kaya dapat talaga samantalahin niya ang pagkakataon na to. 32 na siya eh, so ilang panahon na lang yan. Magdedesisyon na rin siyang bitawan ng anumang hangad niya sa PBA. So good luck kay Von Pesumal. Habang tila masaya na si Von Pesumal sa grupo ng Northport, tila nagkakaroon naman umano ng kalituhan sa pagsama ng mga naturalized players
sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Hindi pa umano malinaw kung passport lang ang kailangan para makapaglaro sa SEA Games. Ang issue ay kaagad nilinaw ni Miss Erica D. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Miss Erica D sa report ni Kinito Henson ng Philstar. Ayon sa aming chef de mission na si Dr. Raul Canlas, wala pang pagbabago mula sa huli naming pagpupulong. Pero nag-iingat pa rin kami at patuloy na nagsusuri. Ayon kay Dr. Canlas, verbally in-announce na ang magiging batayan lang sa eligibility ay ang pagkakaroon lang ng national passport. Basta't ito rin ang pasaporteng gagamitin para makapasok at makalabas ng Thailand. Pero hinihintay pa rin namin ang formal na kumpirmasyon nito sa pamamagitan ng sulat. Okay, so base naman kay Miss Erica D, yung pa rin yung rule na pinaniniwalaan nilang gagamitin ng Thailand Organizing Committee, yung passport lang ng players. Passport na mula sa bansa na ire-represent nila dahil yun din ang gagamitin nila papasok at papalabas ng Thailand. Base dito, naiisip natin na posibleng iniiwasan ng Thailand na mangyari ulit ang nangyari sa Cambodia, di ba? Yung Cambodia kasi, umugod sila ng maraming players overseas. US nationals ata, kung hindi tayo nagkakamali. At yun, sila yung nakaharap ng Gilas sa finals. Sa parte ng Thailand, baka ayaw nila mangyari ulit kung sakali, di ba? Sa panig naman ng Gilas Pilipinas, bagamat hindi pa malinaw kung yun talaga yung gagamiting rule ng Thailand, posibleng kasama sa hanay nila si Ange Kwame at Justin Brownlee. Sa ngayon, ha? Pero hanggang sa ngayon, wala pa tayong knowledge kung sino-sino rin yung idinagdag ni Coach Norman sa dati niyang inilabas na mga pangalan. Pero base sa mga huling pahayag, posible umano na magmula sa UAAP or magmumula sa UAAP ang ibang players na isasama nila sa hanay. Yun umano ang rason bakit tatapusin ng UAAP ang liga nila ng mas maaga para mabigyan ng daan ng SEA Games ang pagsama ng ilang players nila sa hanay dahil ang Gilas ang magdedepensa ng titulo sa nasabing event. So guys, maraming salamat.